Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga ang inyong karambolista, Jonathan at si Conrad Banal. Karambola, Karambola sa DWIZ Otos. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, Karambola, Karambola, tuwing umaga. Oh, Karambola, Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, April 18, 2024. Ako si Conrad Banal, kasama natin dito Joel Laksamana, si parin Jonathan de la Cruz, maya-maya na. Late lang. Morning uli. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Kahit na ano pong tablet or phone, pwede yan. Live tayo sa Facebook at sa YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Sa text line namin, ito, bibigay ko sa inyo, 0999-376-6768. Pwede kayong makisali sa mga usapan, kantsawan, banatan. Tayo po mapapanood sa Digital Free TV Aliw 23, Channel 24 sa Signal, Channel 27 sa TV Plus, at Channel 25 sa GMA For the Box. Okay, kahit na anong digital free TV device, TV receivers, akyat baba lang po kayo. Akyat baba, makikita nyo na yung Aliw Channel 23. Good morning, Bate. Good morning. Meron akong hindi babatiin nga pala, kaibigan natin. Happy birthday kay Margie Logan. News woman din to. At Si Margie. si Margie. Nakasama mo ba sa Singapore? Nakasama ko sa Singapore yan. At saka Journalist of the World. Yan yung quintessential nakatira sa suitcase. Lagi bumabiyahe. Pero then, naging editor sa Manila Times. At, Birthday niya ba? Birthday niya ngayon. Happy birthday, Chang. Happy birthday. At saka happy anniversary din kay President Ferdinand Bongbong Marcos at First Lady Lisa Wow, Marcos. sip-sip ka. 31 years. Wow, sip-sip ka. Siyempre naman, 31 wonderful years. Yan ang nakalagay dyan. Sip-sip ka pa din. Siyempre, give credit while credit is due. Isipin mo, 31 years. 31 Matagal years. yun, pare. Matagal yun. Going strong ba? Strong. Strong as ever. By the way, ito Kayo maniniwala sa mga chismis. mga nagtatanong, hindi popular ngayon yung sombrerong ganito dahil yung mga meron na paligid sa ating mga Chinese nationals dyan sa multinational village at saka sa Cagayan na maaaring isang Ilan? araw libo-libo daw eh. Libo-libo? At saka May magagawa ba yung libo-libo na yun? military training.
Oo. 100, ilan na ba tayo ngayon? 15 million, 100, parang something like that. Pero galit na galit kanina na ini-interview si Governor Mamba sa Cagayan. Sabi? Yung mga estudyante daw doon, mga anong tawag doon, yung sleeper agents. Sabi? Oo, Sabi ni Mamba? Hindi, yun na nga, inaakusahan yung mga nandoon na sa kanyang lalawigan. Galit na galit siya. Sabi, yan yung mga estudyante rito. Ang daming investor dito. Ang lapit namin sa China. Talagang natural. Nandyan sila minsan nag-aaral. Hindi kasi pasok sa spin ng EDCA, ng US, yung spin po ng yung linya na kailangan natin mag-ingat dahil sa China. Oo. Ay, hindi pasok yung paliwanag ni Mamba eh. Hindi ba? Hindi eh. Kailangan may danger. Yan ang spin eh. Clear and present danger. Yan po kailangan natin. Yan ang kailangan nasa media. Oo. Na may danger, kaya kailangan natin ang Amerika. Yeah. Totoo yan. Spin. Yan po ang linya. Yan ang propaganda line. So, yung sinasabi ni Mamba na talaga naman nag-aaral yung mga yan. Oo. Governor, hindi ka sumusunod sa script. Sa script eh. Oo, nalihis po kayo. Mali. Maling-mali. Oo. Wala po sa consciousness ng Pilipino yung US-China conflict. Ang layo sa South China Sea, wala po yan. Layo sa Silang dalawa bituka. lang nag-aaway. Oo. Ngayon, pag tinignan nyo yung survey, panghuli ho yan. Wala. 1% nga lang ang Mas binabantayan problema ng niya. tao ngayon talaga. Pero yan lagi ang laman ng ating traditional media. Araw-araw, meron tungkol dyan. Kasi po, yan ang propaganda line. Oo. Kailangan mag-sink in sa consciousness ng Pilipino na may problema tayo sa China and therefore, kailangan natin ang Amerika. Yan. Yan po yung propaganda line dyan. Bahala na kayong maghusga kung magtimbang. Ito nga ito mabanggit ko lang ang bagal lang na internet. O yan. Sa spin, merong ni cops seize guns and ammo, luxury car in raid on a Chinese national. Tinitingnan ko Ilan yun? Ilan? Oh! Pero, may mga Hindi lang naman sa may mga ganyan. tinignan ko aba, automatic rifles, ammunition, McLaren sports car. Mahal yan ha. Saka samurai. Teka muna. Shogun yun eh. Samurai, hindi yata kasali dapat. Tapos, Pero heavily publicized. tapos merong nasa gitna ng lamesa, bandera ng China. Ay, baka Medyo din-drawing. sumusobra naman. Baka din-drawing na yun. Ikaw naman talaga. Kasi walang Nilagyan ng bandera sa gitna. Kung walang ganong photo, wala istorya. Medyo drawing na yun. Medyo drawing. Tapos, Kung yan po ay nakasombrerong sleeper, ganito. kung ngayon ay sleeper, hindi ganyan umasta-asta yan. Oo, nilagyan niya ng bandera. Medyo gagawin mo. Dapat nakatago lahat ng ano yan. Pero sa isang posh subdivision. Hindi, gusto nilang palabasin, tatanga-tanga ang Pilipino. Kaya maniniwala dyan. Tataka-taka. Pero hindi po yan. Ang mas problema natin ngayon Saka backpack. ay itong kuryente. Oo. Aray ko. Medyo. Yung mga publicity stunt na ganyan tungkol dyan sa China. Ang gandang panimula lang eh. Nakakatawa lang. Pinagtatawanan lang namin. Pero ito po, 31 power plant Yan, hindi nakakatawa. sa Luzon at saka sa Visayas ay sarado pa po. Hindi pa gumagana. 31. Akala ko ba sabi, they will ensure that hintatakbo lahat yung plantang yan. Yun nga, sabi lang yun. Ikaw na. Ang naniniwala sa sabi-sabi. Sabi lang nila yun. Okay? At 8 pa daw ang below rated capacity ang takbo. Okay? Kahapon po yan. So, hindi asahang sa ngayon, sa araw, magbubukas yung 31 yun. Sorry, At yung 8 naman na yun ay below rated capacity. Ano yung sabihin? Below rated capacity. Hindi Ako ang halimbawa, pang 800 megawatts ka, tumatakbo ka lamang ng 200, 300. Ang laki ng epekto. Malaki ang epekto. Forced outage daw po
Ayun. Sapilitan. Forced outage. Kundi, masisira eh. Kapag pinilit mong patakbuhin. Oo. Sa Luzon, 18. Oo. Sa Visayas, dyan, sa ating mga followers sa Visayas, 13 power plants. Forced outage. 5 below capacity. Ano po ibig sabihin yan? Nako, sagad ho. Yung demand, halimbawa sa Luzon, ang demand ay nasa 13,000 megawatts. Ang available po natin, 12,870. Okay. Sagad na. Hindi. 1,600 megawatts ang available capacity. Pero ang demand, 12,800 megawatts. Konting-konti po yan. Okay. Okay? Sa Visayas, ganun din. Ang kapasidad nila ay 2,700, ang demand 2,500. Nako. Di ba? Isang planta na lamang ang pumirma ng sign-off. Rotational na yan. Okay? Ayon sa Think Tank Institute for Climate and Sustainable Cities, ang Luzon grid might experience a tight power supply from May 13 to 26, Bakit daw? leading to yellow alerts. Dahil nga dyan sa sitwasyon. Dahil sa outage ng mga hydro. Oo. Ang sabi po ng Philippine Independent Power Producers Association, ito yung mga power plants. Oo. Hydro plants daw po ang yan. Dahil nga sa effect daw ng El Nino. Matindi. Hindi maganda yan. Yan po ang sabi ni Attorney Ann Escoro Montelibano. Ba, maganda apelyido nito Summer. So, sabi po naman ng Department of Energy, meron daw emergency shutdown dyan sa Pagbilao plant. Nung Tuesday. Yan. Yung mga ganyan talagang inaasahan yung mga ganyan Everywhere else in the world, meron po sila once sa mga ganyan. Yung mga hindi inaasahan. Yung mga hindi expected. Yung bigla mangyayari. Kasi makinarya po yan Something, Parang sasakyan. may mangyayari at mangyayari. Pero wala tayo nung tinatawag na Meron tayong tips to conserve energy. ayan. Hindi ba nakakatulong yun? Meron din. Meron. Pero sagad na nga yung tinitipid ng taong bayan By the way, sa Metro Manila daw, medyo sabi spared tayo sa major power outage because of the Interrupted Load Program, ILP, na in-implement ng Meralco. Ayan. Explanation ni paring Joe Saldarriaga, Meralco VP at Head of Corporate Communications, yung daw? big load customers under the ILP, yung Interrupted Load Program, nagdi-deload sila around 300 megawatts. Ayan. Ayan. So, nagbabawas sila ng kinukuhang kuryente sa grid. Right. So, nakakatulong daw yan. Oo. So, nananawagan daw po ang Department of Energy dyan sa mga power plants operators. Yung programa nila ng maintenance. Okay. Ayon daw po sa kanilang utos, sa utos ng Department of Energy, magmula Abril, which is this month, hanggang Hunyo, ay bawal magsara ang planta maski anong dahilan. Again, para yung ikaw may sasakyan ka, ako mekaniko, sasabihin ko sa'yo. Sabihin mo, bawal Masira yung kotse mo, pag maintenance ka. Ako naman, ikaw. May ungas ka ba? Sino ba gustong tumirig dyan? sa kalye, sa traffic, di ba? bawal daw magsara. Parang pinagbawalan ka. Pinagbawalan ka. Pag hindi, pag hindi kayo sumunod dyan, paparusahan daw kayo ng Energy Regulatory Commission. Hirap mag-gets yan. Okay, sige. Bale. So, papapil na naman ang ERC. Ang laking tulong yan. Ang advice na yan. Ito po ang sabi ng PIPA. Yung PIPA yung sinabi nyo, yung
asosasyon ng mga power plant producers. Philippine Independent Power Producers Association. Okay. So, ang sinasabi po nila, ang talaga pong kailangan natin ay bagong power plants. Ayan. Dati na nating sinasabi yun At yan po daw ay nangyayari. Years ago pa. O hindi mangyayari yan, sabi po ng PPAC, kung walang ayuda galing sa gobyerno. Walang tulak. Okay? Kasi daw po, yung mga project na yan, napakamahal. Oo. Hindi yan nabibili Ang hirap sumugal. Kung walang gagawin yung gobyerno, wala talaga ang papasok dyan. Yan po ang kaya. Good morning, Jonathan. Morning! Gusto ko yung polo mo, ha? May kapatid pa yan. Galit na Fresh galit na ako. fresh. Wala. Galit ako dahil galit. Meron akong may mga kausap po kanina. Oo. Parang mga galit na galit. Galing sa Cagayan. Oy, ayun. Pinag-uusapan namin kanina yan. Mga provincial board members. First daw yung mga... Sleepers daw yun eh. Sabi sa akin, ba't kayo pumunta pa dito? Dapat kinausap nyo na lang sa telepono. Hindi sir, magdadala kami ng petition kay Presidente. Para sabihin na wag naman ganun. Sinisira nyo yung diskarte namin eh. Hindi, tsaka they are putting Cagayan in a bad light. Parang kami, napakatatanga namin. Na parang dadala ng kung ano-ano dito sa ano. Hindi naman ganun. Marami daw yun nga mga paliwanag. sleeper yun sa universities. Hindi, sabi niya, this international exchange program has been going on for a long time. And hindi lang kami ang host ng mga foreign students. Meron din Nueva iba. Vizcaya, et cetera, lahat yan. Metro Manila Davao, nga, Metro dami. Manila, Bakit dami sila rito. nang pagdidiskitahan Cebu, ang dami sa Cebu eh. Bakit kami? Aba, kasi nasa inyo yung EDCA. You are the spearhead. Kayo malapit sa You are Taiwan. in the forefront. Sabi nila, Ayan. magdadala kami ng pati yung mga... Mali naman kasi yung sagot nitong si Governor Mamba. Hindi ayon sa propaganda line. Hindi siya... Dapat ang sinasabi, delikado nga yan. Ganyan. Yan ang nangyayari. Saka sabi niya, nakakatulong ko sa ekonomiya. Mali. Oo. Mali. Mali. Kahit nakakatulong. Kagaya niyan, Dapat delikado sa national security. Yan ang propaganda small and line. medium scale, intelligence, pati yung mga nag-ano doon, sa eskwela, nakakatulong ko yun. Bakit naman kami? Nakaroon daw sila na sulat. Sulat. Susulatan daw nila si Hindi, sabi nga... Sulatan din sila. Babalikan sila. Magsusulatan lang sila. Narinig ko yung interview ni Governor Mamba kanina kay John Sabi nga, bordering on Libya na. Galit na galit siya eh. Sabi niya. Hindi, sabi nga, Pare, propaganda line yun. sabi Pro-America yun. sabi nga nila, kung pag-uusapan natin yung takeover ng ng mga ng Chinese all over the place ang Chinese eh. Oo nga. Ano ba yan? Sa San Francisco lang, di kung ganun. Multinational village sila, sabi ni Rapi Sa San Alunan. Francisco, yung buong California. Wala na yan. Takeover sila. Nagmamarcha, nagdi-drills daw sila sa mga kalye ng multinational. Village, sa Parañaque. Hindi kasi kasama yan sa media effort. Propaganda line po yan. At kailangan nilang pakita talaga na tayo'y delikado sa mga Chinese. We are on the verge of takeover. Ang layo ng problema natin. Ito, power. Ito, asikasuhin nyo. Pero kayong mga nagpropaganda. Ginagawa lang nating medyo may sarcasm, katatawanan. Wag naman ganyan yung sinufibia. Ang ibig sabihin yan, baka nasa traffic kayo. May kumat sa'yo, mukhang inchik. Ang Chinese. Tapos kinalaban mo na, dahoy, ikaw Para sa Amerika ngayon. Wag ganun po. Wag pong ganun. Hindi, paano mo naman makikilala yun sa Chinese-Filipino? Kamukha ni Kim Chu. Ganon. Ganyan. Oo. Ang dami-daming Chinese-Filipino. Yun na nga. Paano yan? Yan, hindi maganda. Kamukha ko, may lahi ako i-check. Paano yan? Delikado yan. Baka mangyari, parang yung nangyayari sa New York. Asian Americans niyayari. Yung sinusuntok. hate crime. Hate Tawag crime. doon. Hindi natin Ayan na mali. nung panahon ng Kastila, nagkaroon ng ganyan eh. Yung Pinatitira sila sa 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 labas. Sa Parian. 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 Parian.
Kaya nga yung Sangli. Yung Sangli doon sa Cavite. Cavite. Kaya ba Sangli ang tawag? Sangli ang tawag Sanglay. sa mga Sanglay. Chinese traders. Oo. Sanglay. Oh. Sanglay. Yung mga Chinese traders. Ang layo po sa bitukan yung pinag-uusapan natin. Ang problema ka, yung walang tubig. Tsaka yan, kuryente. Kuryente. Pa. Laki. Pare sabi ng PIPA, Oh. ang kailangan po, additional power plants. Tagal na natin alam Tagal yun. na nga Okay. Ito yung situation eh. Ang mga... So, ano ba problema natin talaga? El Nino? O mali ang ating ginagawa sa sektor na to ng power? Ng power. Every year, alam natin, merong summer. At tuwing summer, lang. Problema yan, kakabaka ba tayo sa power? Kapag ganyan, sino ang magtatayo ng planta? Invite daw ng invite ang presidente ng investor. Oo. Tapos naririnig nila ganitong balita kapos sa power. From the very start, alam na natin yun. Because, di ba, sinasabi palagi natin, World Economic Forum, ang number one problem natin, inflation at saka energy supply. Kulang daw. over the past 6 years, Ba't nangyari pa rin, Jonat? Nakulang ang energy supply. over the past 6 years, may energy development plan tayo. Ilan na naitayo Noong panahon natin? po ni Duterte, Ilan na itayo ang natin? target natin, 2,500 megawatts a year. Miss 12, Therefore, nung 6 years 13,014. na noon, ay 15,000. 15,000 megawatts. At naitayo lang natin halos 2,000. Paano yun? Paano yun? Anong culprit yan? Yung the process itself, nahihirapan na hindi na Hindi eh. Ang sinasabi nila, investor? bakit why do we insist na yung head ng mga energy offices ang gagaling lamang sa isang grupo? No. Sorry, I have there. Nanggagaling sa industriya na supposedly alam nila. Kaya ganun. Hindi Not industriya, necessarily- isang grupo. Isang grupo talaga. Grupo Hindi talaga eh. industriya. Hindi halo-halo sa industry. Yun ang Alam mo angal. lang kung kinuha ka Yun sa po ang iba-iba. angal sa business community. Ba't natin pinapayagan yun? Hindi, kayo naman. Ba't kayo aangal? Kailangan whole of nation approach. Ayan! Kailangan power generation. Yeah. Isa yan para maging malawanag. Yung regulatory offices. Isa yan para Ayan. naintindihan nila. Noong panahon po ni President Rodrigo Duterte, galing na sa kanila yung energy. Oo. Ngayon, galing na naman sa kanila. Pati ERC, galing pa rin sa kanila. ERC, Pati Transco, galing pa rin sa... Napocor. Pare galing sa... Bakit? Meya. Sasabihin ko sana. Ano ba yan? Pero Sabi bad word na to, yung sasabihin ko na. Bihasa kasi itong mga pinanggalingan na yan. Galing, sa industriya. Kahit na bihasa sila, Binasa, hindi sila hindi dapat, nangyayari. So what you're saying, Nagsasalita ba energy secretary ngayon? Ang pinagsasalita niya, yung mga assistant secretary. Dapat siya humanap sa publiko. Grabe ito eh. Di ba? Sa sinasabi mo ng PIPA, asa na yung mga bagong planta? Pa nga tayo, nagkaroon ng pandemya. Hindi naman sa sinerte, kundi Nagkaroon ng rason. naligtas ang sector dahil hindi tumaas ang demand ng kuryente dahil sa pandemic. Ngayon, balik na yan. Eto na, kitang-kita nyo yung problema. Asan yung mga bagong power plants? Okay? Ngayon, ang sinisisi nila ay yung mga utility distributors at saka yung Transco, transmission. Meron naman daw ng mga renewables. malayo pa yun, matagal Nakalinya. pa yun. Asa na? Ang total niyan ay siguro mga 10,000 megawatts. Hindi ho natin kailangan ng plano eh. Ang kailangan natin, power plants. Hindi, yun nga sinasabi ko sa kanila. Sige, may renewables, okay. Maayos yan, renewables, we're going green, etc. Yung 2,000 megawatts na pinirmahan ni Presidente nung kauupulan niya dun sa, siya ang witness dun sa Singapore Okay? hanggang ngayon wala pa. Ha? 2,000 megawatts na Ikaw naman, matagal kasi po. Matagal gawin yan. Hindi renewable, dyan lang sa tuktok na ba Tuktok? doon lang. Solar? Solar. Wala pa? Wala. 2,000 yun. Matagal gawin yun eh. Hindi. Hindi? I-angkla mo lang yun tapos na
Ang hirap naman At saka dito. meron naman NGCP substation dyan. Baka magalit ang Energy Regulatory Commission yan. Yun ang problema dyan. Baka- Yan ang malaking problema dyan. Power hungry daw po ang Luzon. Marami kasi nagtatayo ng negosyo rito. Yan Alam po na ang natin sinasabi ko. So sila daw po, naghahanap talaga sila ng supplier. Kanya lang, lahat ng kanilang mga proposal ay pending approval. By ERC. Ayun. Pati yung dito. Hindi ba pwedeng bilisan yan? Pati yung dito. Di ba nagkaroon ng competitive bidding? Bidding. Hindi dyan CSP. natatapos. Yun saan? Yan dito sa Quezon. Yung pagbilaw, meron dapat dyan. Oo. Originally, meron din sa Subic pero hindi rin natuloy yun. Hindi rin natuloy yun. But this is coal-fired plants. One environmental issues daw, kino-contract daw kasi sila ng certain sectors, ganyan. Wala. Hindi Lahat naman ng gawin mo rito, may problema eh. Oo, maski na ba kung... Kaya nga kayo nandyan para lutasin ang problema. Kahit na ano pong project sa Pilipinas, may problema. Maski na yung So solar. lang ipipresent nyo sa amin, yung problema, tapos kaya wala tayong kuryente, baka panahon na para umalis kayo dyan sa posisyon. Maski na yung solar, maski na yung hydro, lahat yan. Lahat yan may Geothermal problema. meron. Sabagay, hindi lang yung coal-fired. Hindi coal-fired eh. Hindi. By the way, mali ka, parang Conrad, nagsalita naman pala ang DOE. Ano sabi? The Philippines has enough power supply amid the warm and dry season. Ayon kay, nung isang araw lang to kay Secretary Lutilla. Marasigan. Yun na nga yung Marasigan lagi nagsasalita. Hindi si Lutilla. Siya nga, yung Marasigan lang ang nagsasalita. Ngayon, Based siya on din. power outflow. Oo. Assistant Secretary po yan ng DOE. Okay? Sinisisi nila yung pagbilaw plant. Ayos daw sana kung hindi nagsara yung pagbilaw plant. Yung 31. Yung 31. Oo. Kayo. Bakit nagsara nga? Madaling manisi, pare. Ang dali. Pero yung plano, sundin natin. Sabi daw ng presidente, overheard to at yung nagkwento sa atin, siya mismo nakarinig. Ang sabi daw ng presidente, sa pinuno ng isang malaking grupo sa power company, ayan, binigay ko na sa inyo lahat ng gusto nyo. Ang ayaw ko lang magkaroon ng brownout. President, na po yung ayaw nyo. Ito na yung ayaw nyo. Sinabi Dumating mo. na. Baka pwedeng i-reconcile. Mga nakaupo dyan, hindi po katanggap-tanggap sa sektor ng business. Kung inaasahan natin sila, magdadala ng, kumbaga, maiibsan Pag-asa. ang ating kahirapan. Ang business, yan ang sinasabi. Happy ka ba, pare? Ako, hindi naman ako naggagamit ng ano eh. Ng ano? Gusto ko mapawisan dahil mataba ako eh. 8:31 ng umaga, 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Carambola. Carambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan Joel Laksamana. Ako si Conrad Baral, nakalimutan ko. April 18, ngayon po, Oh, yes. 2024, By the way, Thursday. napag-uusapan natin yung sa kuryente, yung sa Okay. ating suliranin. Anong kaibigan, nakausap ko nung isang araw at ito nga, text din sa akin, yung nabanggit kasi ni Kong Jonat, yung renewable. Okay. Di ba nagkaroon tayo ng feed-in tariff? Ganyan. Feed in. Kino-complain ng kaibigan ko, hindi naman kasi naasikaso talaga. Nag-rush daw sila magawa ng mga planta, hindi ang grid para tanggapin yan. Sabay, hindi na ka-encourage talaga yung fit. Tapos inopose pa daw sila. Oo. Anong Ayun. masasabi niyo ron? Hindi, alam mo yun. Yung po fit, yun yung subsidy. Para ma-incentivize Kasi, ang mga... Nag-anuhan dyan, nag-unahan. Parang Nag-unahan, nagkaroon oo. ng, nagkaroon ng race. Ganito po, war. sabi ng gobyerno, kailangan natin na renewable Okay, energy. maganda. Okay. No, mahal. Subsidize namin kayo. Mahal
O sige, para makabawi kayo, bibigyan namin kayo additional. Feed-in tariff. Feed-in tariff. Fit. Ang tawag doon, fit. Pero hindi lahat kayo. Hindi lahat kayo. So, ang palakasan. Palakasan. Nung nag-angalan na, nagpalakasan, okay, pila kayo. Eto lang, ganito lang kalimit ng feed-in tariff. Okay. Kung ikaw ngayon ang tatayo na renewable, magsasapalaran ka ba? Oo. Kung hindi ka makasali doon sa subsidy. Oo. Around Kaya ang ginagawa mo, tinatagalan mo, hoping every year mag-a-add ng... additional. Ayan po ang nangyayari dyan. Tapos yung mga iba na nabigyan, yung mga nakauna, yung mga malalakas pa, Oo. hindi naman walang tayo. ginawa. Malalaka ano? Malalakas sila. Ang amoy o Ang pangamoy. ang pang-amoy. Kala ko kung anong malakas eh. Hawak-hawak nila yung certification, flip. Ayun, Hindi bebenta. sila nagtayo. Ayun. Bebenta nila. Yung ganun na Ang nangyari. matindi dyan, marami nang nakuhang incentives from the government. Mm. Tumira pa rin ng fit. Yung, Yung iba, marami. Yung windmill doon sa Ilocos. Maraming ganun. Binili yan ng ano eh. Binili yan. Yan yung po yung project ni Vince Perez, na dating Energy Secretary, panahon ni GMA. Oo. Ginamit niya yung Ilocos government para makakuha na sari-saring kung ano-ano mga libre. Grants lahat. Grants and everything. Tapos yung Lupa. carbon credit credits. galing sa World Bank. Million. Oo. Dahil sa partnership with the local, government. Tapos binenta yan sa Ayala. Okay. Nung binenta sa Ayala, hindi naman binayaran yung mga ganansyang nakuha dahil sa partnership sa government. Inari nilang yun. Sila na rin. Incentives, lahat ng mga Nakuha nila. nakuha nila. Kasi sinangkot. Akalain mo, naging priority pa sila sa FIT. Ganun. Angalan yun. Ang laking issue yan noon. Nag-aangalan yung mga ibang humahanap na FIT. So yung renewable energy, napakaganda po sana niya. Kanya lang, may problema tayo how we handled it. Ayun. And then, nangyari po dyan, nag-oversubscribe Yun. sa marami. By the way, sino nagbabayad nun? Tayo. Tayo rin. Ay. Parang naging burden, additional burden sa Additional ating burden mga... In the meantime, kinalimutan natin yung other sources, other possible sources of energy. Yeah. Kasi ito na, nag-unahan eh. Ayan, renewable, wala naman. Kumbaga nauso eh. Nauso. Kaya yung sinasabi mo pa rin, Joel, tungkol dun sa mga Quezon na pag-iwan. Yan. Ayan. Yan. Yun na yung nangyari. Hindi, kasi sinabi naman ng mga profit, yung renewable, abay, pag meron kaming kompetensya ganyan, hindi magiging viable. Hindi naman sila nagtayo. Yun na nga. In the manner that we wanted it. Wag po kayo, nagkaroon po ng brownout sa Luzon. Ha? Oo. May sinasabi ng Bulacan, Laguna, Cavite, may mga lugar dyan na kailangan po sa pilitan, patayin nila dahil daw nagdidelikado. Kundi magtitipon So, system. Ang nakaligtas lang sa atin dito sa karamihan ay yung 300 megawatts po na ginamit ng industrial use Sila. na Jonat, nagpatakbo sila ng Nagpatakbo generator, sila ng therefore hindi na nila kinuha sa grid yan. Okay. Yung kanilang UPS, Oo. yun ang nagligtas sa atin. Hindi natin alam for the next several Hindi days. pa. Ang Oo. nangyayari daw po kasi, ang mga industries crowded sa isang lugar. And therefore, kailangan malaking investment sa distribution, transmission, and everything. Kasi po, mas madali sana yan kung yung sinasabi ng presidente, sana umalis na kayo sa labas. Disperse kayo. Sa countryside, mas madali po silang bigyan doon ng supply ng energy. Ang nangyayari ngayon, kung concentrated sa certain areas, ang kanilang pangangailangan ay concentrated doon sa lugar na yun din. Kaya naiwanan yung iba. Ayan. Naiwanan yung iba. Alam mo, meron tayong sinusubaybayan yung pong rating ng competitiveness ng mga bayan. Ginagawa yan ng World Economic Forum. Okay. Nakakalungkot eh. Yung ating Index. okay, yung pong ating ano ba ang problema ng Pilipinas? Okay. Ano daw ba ang problema ng Pilipinas? Number one,
inefficient government bureaucracy. Ayan. Okay? Inadequate supply of infrastructure. Pangalawa, yung bureaucracy, alam natin, talaga namang, maski saan ka naman pumunta sa buong mundo, Merong ganun. namumroblema ka sa democracy, sa bureaucracy. Oo, bureaucracy. Sa Amerika, grabe rin doon. Okay? Maski sa Indonesia, Malaysia, maski sa Singapore, meron po niyan. Talagang problema yan. Pero yung infrastructure, within our grasp na isolve. Pero yan po ang pangalawa sa problema ng mga... At alin dyan, infrastructure, ano dyan yung mga problema natin? Number one po dyan ay quality of overall infrastructure out of 130 countries, pare, pang ilan tayo? Pangilan tayo? 113. Malapit na. Ah? Malapit na tayo. Quality of roads, 104 out of 130. Port infrastructure, 140. Ang transport infrastructure, air transport, 124. Naku, malapit lang ba ito? Electricity supply, 92. Out of, yan ba ang bayan na gustong maging upper middle by year 2030? Mag-i-invest. Mag-i-invest dito? Grabe yung infrastructure na kulang natin. At ang naririnig natin sa ating mga, flagship infrastructure project. Hanggang ngayon po, puro plano at puro vision. Meron na ba nasisimulan dyan? May inaasikaso na ni Secretary Dec Goyan na tinitingnan niya yung mga areas na... Tinitignan lang. Well, Tinitignan lang. babastunin niya pagkatapos ng tingnan. Susunod yun. Kailan yun? Ikaw naman lagi kang nagmamadali. Aba, nagmamadali yung bayan eh. Oo, sa bagay. Hindi Ilan po nagugutom dito sa atin? Sabi nila, below poverty line natin, nasa mahigit kalahati. Kasi yung definition, hindi naman yun na talagang definition ng poverty. Kaya sa definition natin, nasa between 20 and 30% lang. Pero kung talaga susukatin mo kung sino yung mahirap, mahigit kalahati po na Pilipino mahirap. Therefore, nagmamadali yung bayan. Hindi pwede puro closely monitoring at saka planning. Kailangan may mangyari. Ano yung, eto pa pare, nakita mo yun, 51 billion peso export. 51 billion dollars. Export potential lang. Potential. Oh. Hirap po kainin yung potential eh. Magkano potential sa kila Yung kay sa yung pares, si Diwata. si Diwata, tinitinda ba siya potential? Pare siya, hindi siya potential. Talagang ginagawa lang. Hindi lang potential. Oo nga, yung expansion niya ang Expansion potential. yung expansion away from parking lot ng GSIS building. Pasay. Jesus. Hindi, tama ka. Yan ang problema natin dyan. Kagaya niyan, ito, napag-uusapan na naman natin. Nagkulang tayo during the time of President Duterte na almost 10,000. 12,000. Hindi. Kasi 15,000 megawatts ang kailangan. Ang nakaplanong tayo, ang naitayo halos 2,000 megawatts so, mga yan, 13 or 12,000, lagay mo na. ang kulang. Ang kulang. Hahabulin natin yun. Ngayon, yan ang ating tinutungtungan. 12,000. O ano ngayon na naitayo na natin? Hirap naman ng tanong niya. In the meantime. Yan ba ay bunga ng, I don't know, regulatory, strength? Kasama yan, nagkaroon na nga ng banatan dyan, di ba? Kasi at one point in time, yung ERC, yung mga increases at lahat, well, understandable, pero ano naman ang panlabang mo to? Kasi pag pinigilan mo yung increase para doon sa mga... lalong hindi magtatayo lalong yan. hindi magtatayo yun. Kasi sabi niya, yan ang aming yan ang program namin financially. Ilang taon na, magmula noong naitayo yung EPIA. Okay? Mula noong panahon ni Cory, problema na natin yung power.
So, ilang po taon na yan? Kaya nga naging Queen of Darkness 30, ano na? Oo. Ilan na? 39 years na ba? 39. 39 years na natin problema. Hanggang ngayon, problema pa natin. Ang solusyon daw, EPIRA. Ang EPIRA po, mahigit 20 taon na. Oo. Meron na ba na, na-solve? Lalong Baka kailangan balikan na natin yung EPIRA. Mukhang nakaloko pa yan eh. palagay ko. It worsened the It wasn't problem. the problem. Kasi wala nang participation ng government Ang in power generation. yun ang number one. Wala. So the private sector, they can get away with it. Ang panlaban nila yung ERC. Oo. Ang problema si ERC, regulatory Kagaya niyan, hindi mahirap po yung walang kasama sa market. ang Yung gov- rate na yan. At sila lang ang gumagalaw dyan. Aasa na lang tayo sa regulation ng gobyerno. Ang dali-dali naman bilhin. yan ang nangyari dyan actually. Kagaya nun, at least may napukor nun, panlaban. Hindi, napukor nga ang pinakamalaki. Pinakamalaki. Sila, government ang pinakamalaking producer. Nagagalit sila, yung private dahil sinasubsidize daw ng gobyerno, yung napukor, kaya nagkabaon-baon sa utang. Kung hindi mo gagawin yun, Hindi nag-collapse. kayo isusubsidize namin, di wala. Kano ang kuryente sa sa Malaysia? Subsidized. Subsidized Five, ng ano yata sila eh, five meg- more than five. one-third. More than one-third of the cost of electricity is subsidized. Kaya mas mababa sila sa lahat. Kaya ng investment. But subsidy is a bad word. Look, ito Government participation. Yun na nga. Yung ba The wind fit came pare subsidy in the yan. 1990s at 2000 na government should get out of activities in which Yun ang sabi ng Yun mga sabi ng private Thus, sector. private sector would be encouraged to Wala. invest in Wala. this. Wala nangyari. Wala. Yun na nga sabi nila. Umalis kayo Hindi, ng in-explain government ko lang kung bakit nagkaganon. No? para kami naman Oh. ang tumira. Dahil kami, we have the expertise. Wala We nga have eh. the... Ang expertise, Kinuha rin nila yung mga engineers ng napukor eh. ang expertise nila kung paano nila yayari ng gobyerno. Yan ang expertise. How to improve the How to service and improve- modernize it. How to improve the manner by which Bakit they hindi blackmail pa government. ma-amend yung EPIRA na yan? Yan. Yun. Issue yan. Bakit Malaking ba issue. hindi? Nga ba? Oh. Is it working? It's not Sabi working. po ng private companies, generating companies, yes, it is working. Ayan. Ang pinag-uusapan lang noon, tungkol right after, mga 10 years after IPIRA na wala talagang nangyayari. Ang pinag-uusapan na lang, saan ang government magtayo ng what we call strategic plants. Ibig sabihin, pwede mong paandarin yan, hawak ng gobyerno yan, at any given time na ganito, magkakaroon ng yellow alert or whatever. Lang ang amendment na ilalagay mo. Iyan. Hindi Yan. nga pumasa yun eh. Bakit nga? Sabi ng mga we don't Kami pong interest kasi na nanguna dyan ang sa IPIRA na yan. Na yun ang intense lobby nung sinusulat yung batas na yan. antindi. So therefore, merong mga policy regulation skewed. Big sabihin po Tagilid. tagilid favor of Ang pinag-uusapan lang noon anim ng government run power plants. bakit hindi natin yun? Yun na nga eh. Sabi hindi, kaya Hindi na. naman susuluhin eh. Para lamang po may pamantayan ang regulation para sabihin, kayo nandadaya kayo ha. Ito. Kasi ito mga ito, kaya nila eh. Bakit kayo? Bakit kayo ganyan? Sumobra naman yung swing. Government out. Out. Completely out. Completely out. Ganyan din ang nangyari sa bigas. Ganyan din nangyayari sa tubig. Sa tubig. Yun kasi mag-present government ng undue competition na samantalang nagpumasok ng privatization. Hindi eh. Hindi. Hindi kailangan yung competition na yun para tumino yung private sector eh. It's not Na- competition eh. mga loko eh. Ano Diba? sila? Daig pa gangster eh. Swing sila. Kung mag-aasta, daig pa gangster eh, na highway robbery na yung ginagawa eh. Ito po, may nagsabi rito, ang problema dito sa atin kasi, ay yung corruption. Kaya ganyan, yung mga policy na yan sa corruption.
Ito po yung sa survey ng World Economic Sa Forum. ibang bansa, meron din ganun. Meron din. Pero ang corruption sa atin, pangatlo lang. Ang number one talaga yung bureaucracy, well-related, maaari related sa corruption. Pero yung infrastructure, yun talaga ang malaking-malaking factor sa atin. Yung iba, lalayo eh. National security, Wala yan. kaya yung mga Chinese doon sa Cagayan, hindi po yun ang problema eh. Okay, eto, makikita nyo, sino daw ang sabi ng survey ng Okta, anong departamento ang highest satisfaction rating? Meron pong department nakakuha ng 84% satisfaction. 84% satisfaction. Wow. Yan po ay DepEd. DepEd. Naku. Okay? Ay, sino makakala? 2% lang po ang dissatisfied DepEd. 14% undecided. Yung undecided na yun, pwede mo pang makuha yun. Di ba? Kung ikaw ang DepEd, Okta yan ha, Okta Research. Alam nyo naman, medyo ginagalang ang Okta ngayon. Ang susunod sa DepEd, ang sama, pare. 80%. Department of Health. Sama, 80% lang sila. 80% lang sila? Department of Health. Mahina ka, Herbosa. 80% ka lang. Ikaw kasi, ayaw mo sagutin si Senator Raffy Tulfo. Ng gusto niya. Yung gusto niya gusto sagot niya kasi. marinig. Yung gusto niya Kaya marinig. ikaw ay 80% lang ang iyong satisfaction sa'yo. Okay? May kutob ako, alam mo sa mga, yung dalawang resulta pa lang na yan. Na, again, ang ops o media ops, hindi, parang Teflon, hindi umuubra kapag meron kang ginagawa sa grassroots. Doon nararamdaman. Pag naramdaman doon, kahit anong So gawin sa ops, yung big sabihin nyo, media ops, hindi nararamdaman hindi sa nararamdaman sa survey. survey. So sayang lang ang pera ni Chanel. Nasasayang lang ang pera mo doon. Kasi pag may Dapat may trabaho ka na. Yeah. Paano sa health? Kaya ginagawa Dapat ni may Secretary- resulta ka mo. Yung ginagawa ni Secretary Ted Herbosa, dahil grassroots ang tinitira niya, yung resulta doon. Abay, hindi mo hindi Eh, Radong grassroots na yun. grassroots sigurado yun. Nandun ka sa, sa mga eskwelahan talaga sa in the countryside eh. Department of Sa Health, city. 80%. DSWD, No amount of upak. 77%. Talagang tama grassroots na yan. Grassroots, ayuda na yan. Ito nakakagulat, pare. CHED, Commission on Higher Education, Naku. 73%. Ang taas. Pambansang Basta gaya niyan. pambansa. Nararamdaman din. Pero dinimanda siya eh. Ba't daw hindi niya binibigay yung mga... Oo. Sabi niya, hindi lang naman ako nagdesisyon yan. May board diyang eskwelahan nyo eh. Ba't ako sisisihin nyo? Meron kasi eskwelahan Oo. na umaangal yung mga estudyante. Ba't hindi daw binibigay. binibigay ng allowance? Ang dinimanda nila, itong si CHED. Oo. Bansa. At kinarga na lahat. Ang nakakapagtaka doon, ba't kinarga? Hindi man lang siya tinanong. Sino ba nagdesisyon niya na board nila? Oo, ano ba? Ang bawat eskwela ho kasi may board. May board. Siya, ang CHED lang ang chairman. May... Grabe. Parang yan yung sinasabi mo tungkol kay, kay Secretary Herbosa, kay Ted. Yung gusto ni Senator Tulfo, yun ang dapat mong sagot. Yeah. Kaya ka nangyayari. Ganyan din si Inday, si BP. ROTC, hindi ka nakikinig, gusto mo pa rin. Samantalang 79% ang gusto ng tao. Ituloy ang ROTC. Yan. Si Kunsunhi, Yan. bakit ka natutulog? Pinagalitan ka tuloy. Yung si Kunsunhi, yan po yung may-ari ng DMCI. Oo. Ayun DMCI, sa nakikita namin, is a good corporate citizen. Hindi po yan Hindi kasama ng mga iba dyan. mga loko. Mga buccaneers. Hindi po yan regulatory capture, red seeker. It's a good corporate citizen. Okay? Pagkatapos papagalitan ng ganun na lamang. Hindi kaya nangingimi. Kawawa kaya- din yung si Sid eh. Isidro yun. Cedric Consoli. Basahan na lang niya. Okay. Ganun na lang. Ayan, tinitiis lang ng Tinitiis na lang business niya yan. yun. Pero,
yung tungkol doon sa yung tungkol doon kay PFC Canro, hindi siya na ano. Oo. Nagkaroon ng 2-page yung mga militar General. mismo. Sabi sa kanya, hindi mo mga- dapat ginagawa yun. Tignan mo, namatay yung tao, sinasabi mo, duwag siya. Wala, hindi naman nag-apologize. Nothing. Wala. Ayun po sa... Hindi na tinag, ang pang-apat, ilan na ba yan? Panlima. Lima lang yung kanilang in-announce. Po ay DPWH. Tingnan mo, DPWH. 72%. Dati wala yan. Kitang-kita, may ginagawa. Kikita yung mga construction ng kalye, lalo na sa labas ng Metro Manila. Hindi po sinabi ng press release kung ano na resulta ng mga ibang agency. Walang GSIS dyan, Wala. Hindi na nila inano. Tapos hinanap ko yung research, yung survey result. Hindi po nila nilalabas. Mukhang meron na rin nagalit sa Okta. Bakit nyo pinalalabas na kulelat? Totoo naman. Ayos to. Hindi nagtatrabaho yung media ops, pare. No? Again, may kahit sa social media, kaya yung mahilig makikinig sa mga influencer, vlogger, mga ganon. sa totoo lang, lalabas at lalabas ang totoo. Pagka yung may trabaho, may grassroots na nangyayari, whether DepEd yan, ano yung isa, Department of Health. Department of Health. Kasi ito, nararamdaman ng tao eh. Oo. Now, entertaining makinig ka kung sinong nagsisigaw dun sa Amerika na, oy, ganito. Pero at the Wala. end of the day, Wala. hindi yan yung tunay na story at alam ng tao yun. I mean, yan ang basa ko dyan. Ganun The third media naman, medyo yan dropping the ball talaga. Mukhang out of touch a lot of times. For what reason, I don't know. Wala ka palang ginagawa. Ganun ba? Bakit hindi ilabas ng ko yung mga ibang ratings ng mga ibang agency? Bakit nililimit? O ba, hindi press release? Baka masaktan eh. Hinanap. Baka masaktan. Inisip siguro. Wala tayong magagawa. To rub salt on the wound. Ano na nangyayari dyan? Hindi, ang problema naman nitong Okta kasi, kung gusto ng mga ibang agencies, mayroon kayong top 5 sa umpisa at saka top 5 sa bottom. Para Top 5 magkaalaman dapat din. gawin ninyong ganon. Nandun po, nung huling-huli, Meron eh. na nilabas ng Okta. Okta ang buong survey. Oo. Kulelat po yung DTI. Oo, yan. Yan. Kaya nahiya na lang. Medyo kulelat yung DTI, DOTR. DNR. DNR, kulelat Kaya po sabi ng Okta, wag naman kasi baka masaktan. Gusto ba ninyo ilabas pa yon? Huwag nyo na ilabas. Alam na naman namin eh. Na wala talagang nangyayari dyan sa mga ahensya yan. 9 o'clock na umaga, DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Karambola sa DWIZ.